Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo. Siyempre po, mula po kay God sa mga divine, Holy Spirit, angels, archangels, ancestors, universe, spirit guides, elementals, and sa mga animal spirits. And syempre, bago magsimula ang lahat, syempre, kailangan po natin magpasalamat ng bonggang-bongga sa ating mga new subscribers, sa ating uh, mga new subscribers, and also sa mga datihan pa. Ganun. Okay, sa mga old subscribers po, or sa mga followers, viewers, yan. And ganun din sa mga silent viewers. Okay, so maraming salamat po sa inyo sa pagpili nitong ating YouTube channel. And ako nga po pala, para po sa mga baguhan, ako po si Angel Whisper 11 or 11. Actually, that's 11 hindi 11. So, ako po is a spiritual tarot reader, divine healer, and also a ritualist po. So, ako po is nandito po para po magbigay sa inyo ng gabay sa araw-araw or mensahe. No, lalo na po actually araw-araw naman po ako may vision, but hindi naman po kailangan lahat is kailangan kong i-plok or i-share po, no. So minsan po kasi may mga predictions pero hindi ko po linya yon. So andito po ako sa inyo para po magbigay ng mga gabay or mensahe po na mula po sa taas, mula po sa Ama or sa universe, no, especially. So yon, actually meron po akong gustong i-share dito na one of my vision, which is full of stars talaga. As in, yung vision ko rin is papalibutan po talaga ng mga bituin. I don't know kung yun po ang lalabas dito sa cards, but let us see kung ano po ang magiging takbo ng ating reading ngayon. Depende po sa energy na mahuhugot po natin ngayon. Ano? So, again, sa mga makaka-resonate po, no, or sino po yung makaka-relate at hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button para po lagi kayong magbigyan ng update. No? Para po pag nag-notif siya, so yun po, malalaman nyo po, yung ganyan. More on spiritual po tayo, no? More on spiritual reading po talaga. Meron man po tayong love reading, pero still connected po sa spiritual. Like, mga gayuma, mga ganyan, no? So, yun po yun. And sa mga gusto naman po magpa-book for clarification or for confirmation, andyan lang po sa description box ang aking contact details. So, ano lang po kayo, chat lang po, no? That's a WhatsApp, no? May WhatsApp po tayo, emo, ano pa ba? Hindi ako masyado sa Viber and Messenger actually. So, yun po. So, ano ko lang po sa inyo, ang reminder ko lang din po, no? Ngayon pong December, again, is very limited po yung pagtanggap ko ng mga clients and mga pasyente rin po. Kasi po, may mga kailangan pong i-fix. Siyempre po, magpapasko, magbabagong taon. Alam niyo po yun, ang dami pong kailangan gawin. No? So, busy mom. So, kailangan ko pong medyo harapin po. Actually, hanggang ngayon po, hindi pa po ako nakakapagbalot ng regalo. As in, empty pa po ang Christmas tree ko. Tagal na po nakatayo. Inaalikabukan na nga. Pero yun din po ang ano ko kasi nga pagka maaga ka nagbalot, kasama po maalikabukan ang mga regalo. So, yan po. So, sa mga gusto pong magpa-reading, again, nandyan po lang po sa description box ang aking contact details. And chat lang po kayo. Please, no calls. And sa mga walk-in ng reading or magpapagamot, no, sa mga magpapagamot po. So, ano po yan, by schedule din po tayo. Kasi nga po, very limited lang po. And hanggang December 23 lang po ako mag-accept. So, yung iba po nakapagpabook na. Actually, yung iba may January na akong booking para po sa reading for 2026. Kung sino po yung gusto nyo magpa-reading sa inyo, pwede na po kayo mag-start, magpa-schedule for 2026, no? Yung iba po, January nagpa-set. Pero yung iba po talagang nag-rush na po ngayon, nagpa-book na po earlier para po maridingan po sila this month of December. Okay, so yun po. And yun lang. Okay, so start na po tayo. Let us pray muna po, no?
Mahal na Diyos sa masalangit, mahal na sa Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ninyo na napakalalakas sa kapangyarihan, banal, dugo, bandang alma, bandal ng al, bandal ng Espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa mga tagapanood. Naway, bigyan niyo po ako ng magandang enerhiya na bumumula po sa kanila, nang sa ganun po, magbigyan ko po ng kasagutan ang kanila po mga katanungan. Ako po ay nananalangin din po na kami po inyong pagkalooban ng lagi ng kaligtasan. Iliyo po sa nung kapahamakan, disgrasya sa kona at anong klase ng karamdaman at tukso. At bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Magkaya naman, pwede na mamasko sa inyo. Char. Okay? So, ano po tayo ngayon? Tingnan natin, ito muna yung gamitin natin. Siyempre, ang ating mahiwagang oracle card. And gagamit po tayo ng tarot ngayon. So, let's keep this first. Saan ko ba ito lalagay? Dito muna. Ayan. Gising na. Tutulog ginising-gising mo. Kulit ang anak ko ginising yung aking doggy. Sleeping galore. Kalarky. Okay, so mag-oil. By the way, sa mga mag-a-avail po ng oil na again, so meron po tayong ganito, ganito kalaking bote, pero meron din po tayong maliit, like 100 ml. Ito kasi is 200 ml po to. And ito po is pangkalahatan and panggamot, pangontra po sa lahat ng mga kulang, barang, lason, usog, gayuma. Ayan. Pero meron po akong instruction yan. Once avail po kayo niya, may instruction po ako na ibibigay sa inyo kung paano po siya gamitin. Okay? And madulas po kasi yung kamay ko, kaya napakuhugas ang hugas ng kamay. Okay, so ano po ba ang meron ngayon dito sa ating, teka muna. Ang dami naman yun. Shh! Ay, naku, ano ba yan? Ang daming distraction. Wait lang po, Ayun, sinasabi ko, di ba? Okay, kasi may pumasok pong pusa. Di ba kanina aso, ngayon may po pusa. So, yun po is from kapitbahay. Okay, so we have the patience and the heart chakra is falling down. So, now is we have the patience card here and the heart chakra. So, actually, ito ano to ha, parang isang card lang po to ha. I mean, isang meaning lang ang bibigay ko dito. Kumbaga, first card. Okay? So, patience. Ang kailangan mo talaga dito, darling, is patience. Pasensya ng bonggang-bongga. Pairalin mo ang kabutihan or tawag ba doon? Yung pure heart ba? Or mapagkumbabang loob, yung mga tipong ganun. So, yan po yung pairalin po natin. So, as the Spirit says, kailangan nyo po itong patience na to and kailangan pong ma-maintain. Kasi po pag hindi nyo po ito na-maintain, yung heart chakra nyo po, na kumbaga, pasensya lang dapat. Pero ano na to, magiging ang dami-damay na. Once na na-block po to, maiinis ka, magsiselos ka, mapapraning ka, magagalit ka, selos ka, lahat na nandyan. No? Pero kung nandito po yung patience, no, and andito po yung parang i-let go, let God na lang po lahat. Just let go, let God. Then, pagiging smooth po ang lahat eh. Parang, just go with the flow na lang din. Huwag mo nang stressin ang sarili mo. Huwag mo nang isipin pa kung ano yung mga, though andito yung yes, sabihin na natin andito yung talagang, yung intuition mo dito is palong-palo, or talagang andito yung intuition mo na talagang, alam mo yun, nahihit mo talaga. Pero, alam mo yung end of the day kung ano yung magiging resulta. So, andito yung away, andito yung misunderstanding, no, andito yung kung ano-ano ng mga pananakit at salita, no. So, make sure po na ito po, no, kung kaya pong pairalin nyo po to. Sabi nga, no, from, ano ba yon, hulo, ano yun? Apari hanggang hulo ang pisik. Ganun po ang gawin natin. O kahit palagpasin na natin ng Philippine Area of Responsibility, go lang. Diba? Ganun. Okay, so what else? We have the untouchable and confused.
Okay, so here it is. Bakit may backfire dito? And you are untouchable. Somebody or someone is talagang uh, they are throwing or andito yung talagang binabatuhan ka o binibirak ka ng mga spiritual attacks. No? At ang binibira sa'yo is itong heart chakra mo. Para itong patience mo is mawala, malusaw, matanggal. Ending, magkakaroon ka ng init ng ulo, magkakaroon ka ng mga yan, like confusion, no? Or mako-confuse ka. Isa rin to sa mga pero hindi lang nauna dito. I mean, hindi lang nailagay. Pero, kumbaga, andito naman yung sinasabi na, because of untouchable ka, no? And now, kung sino man to, gumagawa, na ikaiinit ng ulo mo, ikaka-heartbroken mo, ikaiinis mo, ikakaselos mo, ikagagalit mo ng bonggang-bongga, kung sino man yan, na umaatake sa'yo spiritually. Or, eto man is intention or hindi, no? Nagbabackfire po dun sa pinanggalingan. And now, they are all thinking, parang, hindi naman, parang bakit sa akin tumatabla? Bakit bumabalik sa akin? Binabato ko nga to dun sa kanya. May ganun siya ngayon. May thinking ngayon tong taong to na kung bakit pumapalo sa kanya yung mga spell work, no? Na imantalang para sa iyo yun. Pero bakit sa kanya bumabalandra? You are untouchable kasi. That's why lahat ng ibabato sa'yo, maybe, no, at times mararamdaman mo yan, pero napaglalabanan mo, once na napaglabanan mo yan, balik yan agad-agad sa may-ari. Sa origin, ganun. Ayaw na naman, no? Ayaw na naman ako basahan. Alam niyo, may mga ganun to eh. Minsan malagkit, minsan madikit, minsan matigas. Pagka ayaw kong magpabasa. No? Come on. Oops. Okay. Cut the cords. Yes. Ito po talaga ang pinakamaganda. Cut the cords. Cut the energies. Kung meron po kayong kilala na ganito, nagdadala po sa inyo ng mga ganito, like a spiritual attack, negative energies, kung meron man tao, kayong kakilala na ganito, or even, sabihin na natin, kahit hindi stranger, or tipong, kahit sa family, or workplace, mga workmates ninyo, ganyan, sa school, no, possible na ganon, cut the cords. Ramdam nyo po to eh. Ramdam nyo po to na may something wrong dito sa taong to, na parang kailangan mo na dumistansya. Dahil parang meron at meron nangyayaring hindi maganda sa buhay mo that day or maybe susunod na araw, kinabukasan, dahil dito sa taong to. So you need to cut the cords dito sa mga pakiramdaman mo. And pagtagni-tagniin mo yung mga nakaraan. Oo nga pala, kaya pala ganito ako nung kasi nandito pala siya. Oo, kasi ganito, kaya pala ganon. No? So, cut the cords. So, ano pa bang ibang ways ng cutting the cords? Kung halimbawa naman po kayo is may ex, or may husband, or may wife na ngayon is nasa separate ways na kayo, no? Pinaka the best po dyan is yung lahat ng alaala niya, tapon nyo. Wala kayo dapat pang hinayangan. Nakipaghiwalay ka na naman eh. Unless, ikaw is umaasa pa na babalikan ko. Yung mga tipong gano'n, ano? Or magkakabalikan pa ba kayo? Parang may gano'n, no? So, pagka may mga ganong something, ayusin na agad, no? Hindi yung parang, andito pa yung 50-50, no? So, kasi ikaw din ang, mangyayari kasi niyan habang hiwalay kayo, tapos nandiyan pa yung gamit sa iyo, naalala mo lang lahat. So, nandun ka sa stuck energy, nagkakaroon ka ng stagnation. Okay, so, let's see. Grabe mga tao dito, para mga aswang. Alas 12 na rito, pero, ano yun? Ayan, ang dami. Kukunin ko ba to? Parang gusto kong kunin na to. No? Kunin natin yan. Okay, so dito tayo mag-umpisa sa top. Spiritual gift unlock. So, expect this, no? So, now, for some of you here is, mayroong, nanggagamot, no? Or kayo is also a tarot reader here. No? So, kaya, kumbaga, andito yung nagpa-backfire. It's because meron ka rin talagang gift. Aside sa mag-gift na meron ka ngayon, meron pang ma-unlock. Meron ka pang madi-discover. No? So, that's why andito po yung nagpa-backfire. Lahat ng nananalangin sa'yo, lahat na nagpapalipad hangin sa'yo, lahat ng nagpaplanong tigalpuhin ka o tinitigal po ka,
And what else? Curses, sumpa, babalik yan sa pinanggalingan. Andun na lang yung talaga magtataka sila. And meron ka pang parating, or meron na, kasi it's unlocked. So, tapos na. So, meron ka ng spiritual gift na bago, no? Kung maybe nakaka-experience ka ng low energies before, ito mga nakaraan, parang halo na yan. Maybe mixed of stress, no? Or kasabay na yung pagpasok nito, na itong spiritual gift na to. Okay, so we have the travel. Nagta-travel ka, ha? So just yun nga sinabi ko, di ba? So let go, let God do. No? So let go, let God, and kumbaga hayaan na si God ang gumawa or dumiskarte, mamarusa sa mga to. And actually, isa na yan sa ginawa ni God. No, kasi andito ka as innocent, or maybe ito is ginagamot mo rin dahil nga manggagamot ka. Dahil may spiritual gift ka eh. No? So andito yung ginamot mo, pero nagbabackfire lahat. No? So now just let go, let God. Okay? And etong taong to, travel, possible na no, i-inhin natin to para lagyan ng konting twist. So malamang itong taong to is medyo malayo sa'yo, or maybe lumayas, umalis, nasa poder mo. Mga tipong ganon. No, that's why andito yung parang confusion, no, sa inyong dalawa, no, both parties. Bakit nagkakaroon ng ganitong pangyayari? No, sa kanya, sa side niya, nagtataka siya, and sa side mo din nagtataka ka. Pero this is the answer. Eto na. And we have the uncomfortable. Yes. Maybe ikaw talaga dito is full of patience na talaga dito sa tao. Talagang pasensya at pasensya rin ng sagad to the bone ka. Kasi nga ang pinapahiran mo dito is yung heart chakra mo na talagang maybe talagang this person of yours, no, or yung nagumagawa sa iyo ng spiritual attack is somebody na talagang needs help from you. No? Pero yun nga, ang nangyayari is nothing. Parang ikaw yung nagsasuffer. And now, once na nakat mo nga yung cords, no, ito is talagang badly needed mong gawin to. Kasi you are uncomfortable. At times, meron ka talagang parang hindi ka komportable sa mga nangyayari. It's uncomfortable, ha. So, meron kang siguro may mga days, times, na parang lutang na lutang ka, or parang andito yung, hindi naman ikaw yan, pero ganito yung attitude mo. Yung mga tipong gano'n, ang daming nagbago. May the behaviors, yung treatments, or the way na kung paano yung flow ng buhay mo sa araw-araw, ang laki ng pinagbago. No? And again, backfired. And we have the intuition. Okay. Okay, so yun. So dito tayo sa backfired. So, malamang ang spiritual gift na meron ka dito, since dito si backfired. Ito na yung gift na meron ka. Matindi yung shield na meron ka. Makapal, matibay, na hindi matitinag o hindi mabubuwag ni naman. Yun ang meron ka. That's one of the spirit gift na na-unlock sa'yo. Na kahit anong bira ang gawin sa'yo, babalik at babalik lang sa pinanggalingan. Instantly. Okay? And we have the intuition here also, no? Yun nga sinasabi ko sa inyo, na talagang pagdating sa intuition, talaga naman palumpaluha talaga. Okay? God loves you. Okay? And yun din ang sasabihin ko sa dito, God loves you. Okay? So we have the in pain here, na mega cry, no? Na parang andito yung we have the tears here and the love. So, in pain, meaning parang masakit sa'yo or mabigat para sa'yo. Yung pagkakaroon dito ng we have the travel nga dito na maybe dumistansya ka or siya sa'yo. No? It's because of there's something spiritual happening here, spiritual issues. Talagang sa inyong dalawa. No? But, kailangan gawin eh. Okay? So, what else? Mental illness, yes. Oh, so maybe for some of you, nagkaroon nito, no? Mental illness. Nagkaroon ng parang aning-aning, or maybe nagkaroon ng slight depression, anxiety, mga tipong ganon. But don't you worry. Kasi, again, nag-backfire po yan. It's all backfire. And, again, di ba?
Here is the untouchable, backfired, and also here. Bakit ka untouchable? Because you are highly protected ng divine. Ang dami pong spirit guides, ang dami pong divine, ang daming bathala, ang daming elemento, o ang daming mong talagang, ang daming nagmamahal sa iyo. No, that's why lahat po yan ibabalik lang po sa Pinak. Kasi you don't deserve that. Hindi mo deserve kung ano yung nararanasan mo ngayon. Hindi mo deserve. So kung sino man yan, sino man yung nagba-backfired sa'yo, or sino may nagbe-betray, may mga betrayals, or parang tinatraidor ka, na parang ang galing-galing nakausap ka pagkakaharap, and then pagka nakatalikod ka, ngayon nakatalikod ka na, or malayo na kayo sa isa't isa, ang dami niya na ikukwento sa ibang tao na, ay, si ganito, ganito yan. Oo, ganito nga yan, ganito ganyan. Ako, paalam nyo lang, ganito ganyan, ganun, ganun. Hindi po bingi ang Diyos. Hindi rin po bulag ang Diyos. So, nakikita niya po lahat yan. No? And make sure po no, na pagka halimbawang kayo po is tipong sinasabi nga po na lagi nagsisimba, nagpe-pray, ganyan, or always parang connected na kay God, no? But then yung parang ichichismis mo naman, alam mo tawag doon, marites, no? Like bawa na marites mo naman si ganto ganyan, para kumuha ka lang ng simpatsya sa kanya, para maging anong tawag doon, pampalubag loob, makuha mo yung attention niya because of there's something na naman na may intention ka sa taong yan. Ganun po kasi ang kalakaran eh. Alam niyo po yung sisiraan niyo yung ibang tao kasi meron akong gusto dito sa kausap kong to. Pa-victim. No? So, meron mga ganon. Okay? What else? Ang dikit ng card ko talaga, promise. Oops. Okay, expose. So, we have the expose card. Yes, God exposed everything sa'yo. No? Nilatag na ni God kung ano yung totoo patungkol sa'yo. Kung ano yung mga experiences mo ngayon, kung ano man yung mga nararanasan mo ngayon, pinakita na sa'yo ni God yan. Pinarinig niya na rin sa'yo yan. Pinaramdam niya na rin sa'yo yan. Masakit, mahirap, pero kailangan mong harapin. Kailangan mong gawin. Okay? So, just let go, let God again. Freedom. Diba? So, andito na yung freedom. Oh, see? Jesus Christ is with you. Amen. Amen. Jesus Christ loves you. Si Jesus din na nagbigay sa nito. Freedom. That backfired na spiritual gift na meron ka, na ibabalik mo sa pinanggalingan, Jesus Christ din. And we also have the hot and cold. Hot and cold po kasi is normally, talaga po na-experience natin mga tao yan. Minsan okay, minsan hindi. Minsan good mood ka, minsan hindi. Like me, ako po is nagagalit din naman ako. Hindi naman po ako santo. Hindi naman ako santa. Si Jesus Christ nga nung tao pa siya nagagalit din sa mga sutil, suwail, pasaway na tao noon. Nung tao pa rin siya. No, so tao lang po tayo eh. So talaga meron po tayong mga ganito. Hindi ko po tatablahin to, or hindi ko po to parang maglilinis-linisan ako dito. Hindi. Dahil talaga may kanya-kanya po tayong topak na tinatawag. May kanya-kanya po tayong, kililing, no, sa utak. May kanya-kanya po tayo. Pero still, God or Jesus Christ, no, is binigyan din po kayo ng freedom sa ganito. So, malamang po sa malamang, as of this time, or maybe kahapon, nag-start ka ng magkaroon ng pagbabago. Alam kong na-notice mo na yan, na nagkaroon ka na ng pagbabago, yung temper mo is nag-change, yung energy mo is nag-change, nagkaroon ng may clarity, or nagkaroon ka ng liwanag. Alam mo yon, realization is there, mga ganun. Okay? So, bakit ba binigyan ka ng ganitong gift ni God, ni Jesus Christ? No? It's because ang dami nang ibibigay sa blessings. And
dahil din dyan sa blessings mo na yan, kailangan mo rin ipamigay sa kanila. Okay? So, we have the energy vampire here. Actually, yung energy vampire na to, yun nga po yung sinasabi sa inyo na kanina dito sa spiritual unlock na ito, kung napansin nyo po, para nagkaroon kayo ng low energy. Which is, pwede mong i-consider na ito is energy vampire. Yun yung i-consider mo. Kasi, especially kung kayo po is, for some of you here is nanggagamot nga po. Kasi po, pagka nanggagamot po tayo, talaga po mararamdaman natin yung minsan pitik din sa atin ng mga kalaban. Gaganti po yung mga yan eh. Pero syempre, pagka nagsumbong na po tayo kay God sa mga guides natin, ay birahin nyo yan, binibira ako. Birahin nyo yan, puntahan nyo yan, birahin nyo. Ganun lang po yun eh. Diba po? So, eto pong energy vampire na to, for sure, na-experience nyo rin yan siguro mga 1 week ago, 2 weeks ago, on-off, or hot and cold ang nangyari. Pero again, before po lumabas si Jesus Christ, nagkaroon na po kayo ng freedom. Hindi po pwedeng i-block to nino man. Kasi po kayo ay nagsiserve kay God. And si God po is nagbigay po sa inyo ng mission. Jesus Christ gives you this mission. No, na magtumulong po sa tao and mag-share po ng blessing. Yung spiritual gift na meron po kayo is you need to share it also sa kanila on how to do it. No? Paano mo nagagawa na hindi ka tablan ng mga ganyang klaseng spiritual attacks. So, mahabang proseso, pero lehitimo. Alam niyo po yun. Yung tipong, kailangan niyo po talaga dumaan sa butas ng karayom bago niyo po ma-reach yung mga ganitong klaseng kakayanan na hindi kayo tatablan. Na meron po kayong shield na tinatawag. Yung tinatawag na silyado. Yung ganyan. Silyado ka. Yung physical, spiritual, mental, emotional, and financial, sabay na natin dyan, na wala ding makakablock ng blessings. Nagmumula po sa Panginoon sa inyo. Nobody. Nobody. Okay? So, be thankful kasi po lumabas po si Jesus Christ, meaning po si Jesus Christ is always there to help you, to guide you. Amen. Highlights natin yan. So, asan na ba yun? Ito pa. Okay, so let's see naman dito sa kabila. Ito see kung ano ang meron dito. Sana maganda yung ano yun. Maganda. Kay Jesus Christ. No? Kasi lumabas na naman si Jesus Christ. Okay, Jesus Christ says, just be you. Okay. Huwag kang magbago. I mean, alam nyo po, kung halimbawa kayo man po is a tarot reader, or a spiritual healer, or divine healer, manggagamot, kung ano man po gusto nyo itawag, basta po nanggagamot, hindi nyo na po kailangan magpakasanto. No? Pero hindi naman po natin pwedeng ibalik din yung dating tayo. Ibig sabihin po is, medyo may limits din po. Pero hindi naman yung to the point na alam mo yung dati kang galaw ko, tapos bigla kang magiging parang kulang na lang, magbelo ka, magbalot ka ng katawan. Hindi naman po ganon. Still, kailangan maging natural ka. Mas maganda po yung ganon, yung natural ka. Kesa po yung parang nagpapanggap ka. Just be you. Hindi nyo po kailangan magpanggap. Hindi nyo po kailangan magmaskara. Spirit guides. Diba? So, some of the spirit guides mo din sinasabi talaga na parang hindi mo naman kailangan magbago. And they are all parang, alam nyo, kapit-bisig na talaga na andyan din to guide you. And, alam nyo yun, protektahan ka rin at all cost. At all times. Yan. Ang dikit talaga nitong card na to, hindi ko lang bakit. Okay. So, siguro last 2 cards here, please. Sorry, Spirit, please. Okay, so we have this, merong brothers and sisters involved sa inyo. For some of you, ha? Meron po talagang, parang may atake ka from, also, or no, sorry. Kasi dito siya sa share your blessings, no? So, brother and sister. So, meaning parang, they need your help. Yung brothers and sister mo needs your help spiritually. So, better to call them or chat them para kamustahin kung ano po yung nangyayari.
Okay, and dyan na po magtutuloy-tuloy ang kwento. Okay? What else? And we have they are scared. Oh. So, etong brother and sister mo are scared to contact you. May ginawa itong di maganda sa inyo. Promise. Promise, meron. Okay, so just be you. Kasi this is your time to shine. Kung magpapakatotoo po kayo, hindi po yung parang, okay, so ito po yung reading nyo for today. So, meron po kayong freedom. Yung mga ganon. Huwag ganon. Express mo. Mas maganda po kasi yung talagang ibubuga mo. Kasi yung pananalita po natin is galing from the heart eh. Hindi na po ito galing lang po sa dilat, bigibig, ipin o ngala-ngala. Hindi. No? Okay, so what else? So it's your time to shine, no? So resume po tayo. Kasi po yung ligaw na pusa, nandun po sa altar ko, may narinig akong tumumba. So inutos ko po sa anak ko. So, it's your time to shine. So, dahil nga nandun na yung freedom, and nag-backfire na po lahat ng sumpa sa inyo, kulam sa inyo, kung ano man, no, is now it's your time to shine. So, move on. No, i-maintain mo yung vibe, yung what's this, yung frequency na mataas sa'yo, yung energy mo, i-level up mo. Okay? And you are still on the right path, and this is the new beginning, yes. Kasi nga it's your time to shine. And syempre, andun na yung nakat the chords, no? Kung makakat po ang chords, ha, pagka nakat po ang chords nyo, eto na po ang mararamdaman nyo. Time to shine, time to recognize, no? Public or what, no? So, still you are in the right path nga, kahit saan yan, sa aspeto man yan. And the new beginning is here. So, kailangan mo lang talaga to still the awareness, no? Still the awareness. And again, this is God's plan. Para mas maging matibay ka, and mas maging, alam niyo po kung bakit lumabas itong mga itong reading na to. For some of you is talaga naka-experience po dito na talagang downfall. Maybe 2 weeks ago, 3 weeks ago, or last month. No? So, ang nangyari po ngayon dito is still, andito pa rin po yung kapit kay Jesucristo sa Diyos Ama ng talaga namang napakatibay. At ramdam na ramdam po nila yan na kayo po'y talagang for sure may mga pagsisisi din and humingi din kayo ng kapatawaran and bigyan kayo ng chances sa isa pang pagkakataon, mga tipong ganyan. Kasi nga po, hindi naman po talaga tayo perfecto lahat. So, napagbigyan ka doon, and dahil dyan, they know na kung ano yung naging sufferings mo ng mga nakaraan. It's because of the spiritual attack. It's not you. No? So, that's why andito yung kahit na may ganun kang atake, hindi mo pa rin sila tinalikuran. To the point na for some of you here, maybe, parang, baka binubulungan na nga po kayo eh. Na parang, tigil mo na yung mission mo, huwag ka namang gamot, mga tipong gano'n. Huwag ka nang magbasa ng baraha, huwag ka nang pumasok, huwag ka nang magtrabaho, milata ka na lang dyan, yung gano'n. No? Huwag ka nang maligo, mga tipong gano'n. Siguro may mga gano'n. No? So, andito yung still dahil kahit sabihin natin hindi ka aware, kaya andito na si awareness. Hindi ka aware before, or maybe andito yung meron na mga bulong sa'yo, pero ini-ignore mo. Yung intuition mo dito is parang hindi mo rin pinansin. Very intuitive ka, darling. No? So, trust your intuition. Yun lang lagi ko sinasabi, trust your intuition. Hindi po kayo dadalhin sa akin dito kung wala po kayo mga ganyan. Hindi po kayo para magsiyaga sa akin na makinig o magbasa kung wala po kayo mga ganyang kakayanan. Okay? So, kailangan po maging sensitive po kayo ngayon sa lahat. As in, lahat po pakiramdaman nyo. Lahat ng taong makakasalumuhan ninyo, makakatitigan ninyo, kausap ninyo, pakiramdaman nyo po. Dahil there are something wrong sa lahat po na makakaharap ninyo. I mean, malalaman ninyo kung ano meron. Okay? If magandang intentions or not, may black energy, mga dark energies, meron, gano'n. Okay? So, dahil nga just sa God's plan na napagtanggupayan mo, and dahil nga dito sa freedom na to, nakawala ka dito. Now, andito na yung talagang, yung growth mo, as in talagang to the highest level na. May yung spiritual, physical, emotional, and mental growth is talaga naman, again, talong-talo. Okay? So, let's see sa ibang cards, no? Kung ano ang meron. Dito tayo sa Three of Cups. Three of Cups. Sa Tarot cards, Three of Cups. Three of Cups agad. So, let's see kung ano ang pwede mong i-expect, no? Ano ba ang pwede mong i-expect after mo ma-realize lahat yung mga nangyari is
dala pala ng spiritual attack. No, na there's something or there's somebody na gumagawa nito sa'yo, no, without your awareness. Dahil, maybe siguro talagang may tiwala ka. Okay, so, ano ba yan? Ano ba ang meron? Oops, two cards. So, there's a material attachment and lack of a perspective. We have the Four of Coins and the Temperance, no? Ano nga ba yung tanong ko kanina? Hindi ako nakalimutan. Diba? May mga ganon. Biglang blockages, mga tipong ganon. So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is parang wag basta-basta, no? Parang wag tayo basta-basta judge din sa mga tao, no? And kumbaga parang still yung pagkakaroon po natin kasi ang temperance dito is nag-reverse. So minsan nandito po yung parang sobra-sobra na, or maybe andito kasi yung kung bakit nangyari sa inyo yan before. Parang marami nang bulong po sa inyo. Pero andito pa rin yung never mong tinigil or hindi ka nakinig. Dire-diretso mo pa rin. Alam mo po yung repetitive situation is always there. Same old story. Ganun ang ganun. Pero hindi mo pa rin ginawa ng paraan. To the point na kailangan mo pang sumadsad, may mawasak, may mawala, mga ganun. So, doon ka palang gumawa ng action. Which is hindi maganda. Diba? The World, Two of Cups, Emperor, Six of Cups. Okay, so parang nandito pa rin tayo sa no? Parang, maybe, for some of you ngayon, ito pa rin po nararanasan ngayon. Maybe for some of you, seeking some closure. Para kasi andito yung, ang dami mong disappointments. Ang dami mong, maybe may heartbreaks din. Or maybe may, kabiguan. And now is nandito ngayon yung nasa stage ka ng stagnation. Or nandito ka sa stuck. As in talagang parang walang movement. Or parang andito yung tamad ka na talaga. Parang ba saan pa yung gagawin ko? Yung mga ganon. Yung po wag na wag nyo gagawin. Kasi pag ginawa nyo po yun, ang iniisip nyo na lang po sarili nyo. No? So, make sure po na, especially po sa mga healers, no? Or kahit po sa mga tarot readers, like, kung halimbawa po tayo is, nandito para po tumulong sa tao. And talaga po kayo mismo, ako, expect na po natin talaga may mga demonyo po na nakapaligid dyan na talaga po minamanipulate po tayo. Not only you, but also the family. Yung mga very close sa'yo. And hahalong kating yan kung ano yung weakness mo. Doon ka nila bibirahin. Dapat doon ka mag-focus. Doon ka maging stronger. Doon ka maging mas braver. No? Nalapain ang mga tanim na to. Itong mga kampo ni tanim na to. Kasi ito is one of their ways. No? Kaya ganyan ka ngayon. Okay? So we have the Two of Cups. So now is parang okay, so kung ididikit ko po itong the world na to dito sa Two of Cups, which is about the relationship you have now, na maybe nagkaroon kayo ng maybe some arguments, mga alam mo yun, mga hindi magandang panangalita, mga ganyan. That's why dito ngayon yung mga delays. Actually, bakit ba nagkakaroon ng delays? Yun nga po yung sinasabi sa yung heart chakra, once na nagkaroon po ng blockages yan, wala pong papasok talaga. Puro kayo labas, walang papasok. Anong tawag doon? Napakapagkit or ganon, no? Yung blessings, nakasara, yung ganon. But, the good thing here is, no, sa Two of Cups, no, parang magkakaroon kayo dito ng reunion, or maybe magkakaroon ulit kayo ng some sweet talks, or agreements, maybe, para lang sa ikabubuti din ng relasyon. Okay, so we have that. And we have the emperor here, but this is also in reverse, no?
So, ito is one of the parang reasons bakit kayo nagkaroon nito na parang you are now seeking for some closures. Meron siyang, parang ano siya ito is para to sa ano ha, sa babae. Ang collective ko dito sa card na to, sa Emperor na to, is babae na may asawang lalaki. Now is, ito is very inflexible. So, ito is parang ayaw magbanat ng buto, walang diskarte sa buhay, palamunin, mga tipong gano'n. Undisciplined. Or parang alam mo yun, naging tatay ka lang, pero hanggang doon ka na lang. Matawag ka na lang na tatay, ama, papa, daddy, dada, gano'n. Parang yun na lang. Pero wala na. Aside to that, wala na. Ganon ka na lang. So, yan is isa yan sa mga parang nagkaroon kayo ng arguments, no? And, isa pa doon, hindi na nga ano yung responsibilidad is, meron pa siyang mga tipo nga, hindi pa makapagkaroon ng control. Like, andito yung temper niya is lagi mataas, mainitin ng ulo, mga tipong gano'n. Yun. Yun yung sinasabi nila, nagkagaganyan ko lang ka ng ambag, mga tipong gano'n. So, just let go, let God, yung mga gano'n, ano. Let go, let God, pero talaga pong in reality, no, talaga pong pagka hindi po mahaba, kaya po palang first card dito is pasensya. It's because of talaga pong kailangan niyo po dito ng matinding pasensya, mahabang pasensya talaga. No, kung ganito rin lang po mararanasan ninyo. Okay? So, we have the Six of Cups here. Still in reverse. Bakit ganun puro reverse? So, still in reverse, no? So, ito ang pangit. Itong person mo na to is always, no, revisiting the past. No? So, andito yung, ang dami niyang memories, old memories, histories, lagi na binubrought up. Every time na nagkakaroon kayo na, alam niyo yun, conversation or tipong nagkakaroon na ng mga moments na nagkakaroon kayo ng samaan ng loob. Kalkalan news. Gusto niya yung ganun. Yung manggagalaiti ka. Diba? Ay, bongga. Okay, we have the Four of Wands in reverse pa rin. Four of Wands in reverse and Four of Cups. So, itong person mo na to is lack of support. Wow, So, alam mo yon. And, so now is andito yung parang talagang problema mo na to matagal na. Problema na mo matagal to. So, this is, kumbaga, bukod sa lack of support, no, is malamang marami pa. No? Well, let's see. No, marami pa. And marami kang siguro ikaw yung tipong outgoing person or tipong marami kang racket, marami kang ginagawa, pero ito is the one who's parang alam mo yung dapat mayroon kang growth, pero hindi ka nagkakaroon ng growth because of this person na parang inaawat ka din at the same time. No? So, mga tipong ganun. That's why ngayon, is dito yung ang dami mong namimiss na opportunities. Ang daming offers na hindi mo tinatanggap because of this person. No? So, andito yung parang gusto niya magkaroon ka rin ng dissatisfaction. Ayaw niya magkaroon ka ng satisfaction. Ayaw niya magkaroon ka ng big win. No? So, ang gusto nito parang lagi kang malungkot, magkulong ka lang dyan, mupo ka lang dyan, mga tipong ganun. Gusto niya nakakulong ka. No? To the point na minsan siguro, or sometime, or maybe ngayon, para nandito ka sa period of depression. Maybe meron ka na naman siguro dapat racket, hindi ka naman nakaalis. No? Dahil na dito sa person na to. Okay, so we have the Seven of Cups. So this is a Seven of Cups, no? So parang it's some kind of parang Empress, no? So, ganun man ang pinagdadaanan mo, ganun man kabigat ang mga pinagdadaanan mo, o pinagdaanan mo, or till now, kung ganyan pa rin ba. Pero don't you worry, kasi dahil dyan sa perseverance mo, and yung patience, no, andyan, alam niyo po yun, this is the time for you to harvest. Sa paano? Maybe yun nga po, kung halimbawa ka po yung healer, kayo po ay tarot reader, well, marirecognize na po kayo. Makikilala na kayo ng community, makikilala na kayo sa iba't ibang bansa, makikilala na kayo sa lugar ninyo or whatsoever. Basta magbo-boom kayo. I'm not saying na, or possible, no, early next year is possible na mag-boom to.
So, balikan nyo na lang po ako kung meron. So, all your parang sufferings no will parang it will turn to fruition, to abundance. Okay, so we have this High Priestess, Seven of Wands, and Page of Cups. Okay, so we have this High Priestess. So you are the divine feminine, sacred wisdom, inner knowing, diving deep in illumination, higher self, mysteries, intuition, calm. So andito po yun talagang halo-halo pala to. So andito po talaga yung psychic abilities nyo po talaga dito, kailangan nyo pong gamitin. Yung intuition po ninyo, again, and again, huwag nyo pong i-ignore. Okay, kahit na po yan, kasi po, ang mga may pagkakasalang tao, hindi naman po talaga aamin yan. Especially po yung person mo, like kung halimbawa may third party, or meron po silang mga lies, or kasinungalingan, talagang hindi mo po papapaamin ng mga yan. Okay, especially po kung halimbawa binigyan na po nyo po na ito ng mga ultimatum, na last mo na to ha, ito ganyan. Pag ganito ganyan, tsugi ka na. Pag kami mga ganun po talagang hindi nyo na papapaamin yan. Okay? So, huwag nyo po sayangin yung pagiging high priestess ninyo. Okay? Yung way nyo rin po ng pananalita na you're saying the truth, you reveal everything in front of His face. Hindi nyo po yung na-expect yan. Para nyo po kasi siya sinampal o para nyo po siya sinuntok sa mga sinasabi nyo. Talaga pong, kumbaga, supalpal ang nangyari. Okay? So, continue nyo lang po yan. Kung yan naman po about sa relationship, no? Pero pag kasi ibang taon na po, say it in a nice way pa rin po. Pero, andun po yung nahihit po ninyo para ma-realize nila and para maintindihan po nila at kung saan sila huhugot. Kung paano po nila yon paplansyahin. Yung mga pagkakamali na dapat nila itapat. Okay? Okay, so we have the Seven of Wands. So, still. So, it says here, no? Worth fighting for. Is it worth fighting for? Is it? Tama ba na ipaglaban mo pa yung ganito? Like, sinasabi nga dito na parang wala naman siyang kakayanan to stand or parang manindigan sa inyo or andito yung lack of support. Maybe ikaw lahat. Hindi po ganun. No, so, again, it's your life. No, so, parang kung kaya mo naman, why not? No? And kung madadaan nyo din naman sa usapan na maayos, magkakaroon kayo ng agreement na ganito, and sumunod naman siya, then go. Tuloy. No? Tuloy ang relasyon. Tuloy ang kasal. Tuloy ang whatsoever. Okay? So, we have the Page of Coins here. So, yan na nga. So, sinabi ko lang, nauna lang ako. Kumbaga, set some goals, no? Kumbaga, para sa ikabubuti ng lahat. Especially po kung kayo po yung halimbawang meron po mga family na, children, may involved na po mga bata o anak ninyo. Make sure po na pagka nag-uusap na po kayo about sa hiwalayan, make sure po nakasama po yung bata doon sa usapan ninyo. Hindi po yung presensya ng mga bata. Ibig sabihin, mapag-usapan nyo rin po kung ano po ang dapat sa mga bata. Pero again, kung kaya naman pong i-resolve or kailangan pong plansyahin yung relasyon ninyo for the sake, no? Siyempre po, kawawa naman po yung mga bata. Pero kung talagang wala na po talagang pag-asa at pareho lang mo kayong kakasakitan, no? Hindi man physically, emotionally, nandiyan, verbally, then let go nyo na po yung isa-isa. Ganun lang po, no? Wag po nating igiit, no? Wag po nating igiit. Minsan po kasi ganun, pero kasi hindi po mangyayari yung mga yan kung halimbawa po kayo po isa God's believer, no? Or andito po yung talagang kayo naniniwala po na may Panginoon na handa pong tumulong para manatiling buo po ang pamilya. Minsan po kasi mahirap po yung isa lang po ang naniniwala. And then yung isa po is parang pinagtatawanan ka. Mahirap po yun, no? Pero still, I know for some of you here, kung sino yung mga nakikinig, alam ko kung gaano po kayo kakapit, kalakas sa Panginoon, tuloy nyo lang po ang laban.
No? And keep on praying pa rin po. And umaasa rin po ako na huwag po tayo basta-basta bibitaw sa family. Make sure po na kapit. No, kapit po tayo. Especially po kung talagang it's a long term na or matagal na po talaga kayo. Better po na maging parang yung patience po talaga is pairalin natin ng bonggang-bongga. Para po sa masusaya pa rin po ang buong family. No? Yung kasi po minsan pag-aaway, tampuhan, selos, yan po yung spice eh. Na after po na magkaayos kayo, ganyan is, alam niyo po yan. Pero wag lang po yung paulit-ulit. Minsan po kasi nakakarindi rin po yung paulit-ulit. And again, ito is para lang po. Ito po yung bulong lang po sa akin. Ngayon lang po. Na ito pong top decks na to, o cards na ito, this is nangyayari. It's because of there is some spiritual attacks dito po sa person ninyo. Hindi niya po intention na siya mawalan ng lack of support sa family. No? Hindi rin po niya to kagustuhan na kayo po magkaroon ng lagi ng away. Hindi niya rin po kagustuhan na ibalik yung mga nakaraan. Hindi po. There's a spiritual attack sa person mo and sa'yo para kayo po magkaroon ng separate ways. Okay? So again, make sure po yung awareness na sinasabi kanina ng Holy Spirit, ng Divine, kailangan pairalin po natin yan. And again, yung intuition po is pairalin din po. Okay? Yun po yung pinaka-the best na advice ko po sa inyo. Huwag nyo pong i-ignore yan. Make some, parang proofs, no? Para po, talagang masasabi natin na totoo yung intuition ko. Yung ganon. Yun po ang porsigihin ninyo. Kasi once ang hinutuban po kayo, especially po babae, totoo po yan. Okay? Especially po kung kayo po yung kay God, make sure po na yung pag nag-move, gumawa kayo ng moves, is humingi po na kayo ng pahintulot sa Panginoon kung ito po ba yung nararapat kung gawin o hindi. Ganun po. Okay? So, close your eyes para po sa ating reading. Healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye!